Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawaldi Carbonell. Nagsasabing, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, bayaan po muna ninyo makapagpasalamat ako doon po sa mga daan-daan na nagkukomento dito sa ating pong YouTube program. Ito pong Waldi Carbonell Reports. Ating pong pinasasalamatan lalo tigit yung pong mga bago po nating kaibigan na nagbibigay po ng nagpaparamdam ng kanilang pakikisa dito po sa ating palatuntunan at sa ating pakikibaka. Isang halimbawa po yan, bayaan po ninyong hindi ko papangalanan, ay meron pong isang bago nating kaibigan na prominenteng mamamayan dyan po sa Batangas. Hindi ko na rin po sasabihin kung saan bayan ng Batangas sapagkat kilalang kilala po yan. Ganun pa man, tayo po'y nagpapasalamat sapagkat sa kanyang pagnanais na makatulong po sa ating programa, hindi lamang po isang libro ang kanyang binili. 20 libro ang kanya pong binili upang sa ganun may pamahagi niya sa kanyang mga kasamahang Batanggenyo at makatulong dito po sa ating programa. Maraming salamat po. Dahil po dyan, bumili po ako ng mga extra magazine dito ng ating pong ito pong ating machine rifle na ito. Ang kalibre po niyan ay 223, pareho po ng Armalite. Bakit po tayo nag-aarmas? Sapagkat, mga kaibigan, mukhang hindi na po uso na may pagtanggol ng pulis o ng ating pong military ang ating pong mga mamamayan. Katunayan, sa panahon ni Duterte, ang mga pumapatay ng tao ay mga pulis sa ilalim ni Bato de la Rosa at ng digunggong na si Duterte. Ngayon, tayo po ay Ilocano. Hindi po tayo nagiging tribal na porque sila ay Bisaya, Dabawenyo, sila po yung ating kinakatakutan. Hindi po tayo tribal. Ang akin po ay, bagamat purong Ilocano po ako, ang tatay ko ay taga La Union. Ang nanay ko ay dyan po sa Tayog, Pangasinan. Yung pong Pangasinan na yan, doon po sa eastern part, malapit sa Villasis at Ordaneta, Ilocano speaking po yan. Malapit din po yan sa Natividad, yung po mga pamilya dyan sa Pangasinan. Kaya nga po, tayo ay isa pong Ilocano at hindi po tayo natitinag dyan po sa mga pagbabanta. Pero hindi naman po tayo si Jose Rizal na basta-basta na lamang magpapabaril. Tayo po, pagka kinakailangan mamamaril din po tayo sapagkat tungkulin po natin ipagtanggol hindi lamang ating sarili, kundi ang kalayaan ng pamamahayag. Press freedom has been under attack under the Duterte administration, lalo tigit ang sinabi ng estupidong Duterte. Sinabi ko po yan. Si Duterte, digong ay estupido, mga kaibigan. Akala nyo sabihin niya, ito po ay kaya kong patunayan pagka meron po nag-challenge sa akin. Ang sabi niya, sa kanyang wikang English na paminsan-minsan ay natatama naman, hindi po siya parati mali. Ang sabi niya, not because you are a journalist, you think you are exempted from being assassinated. Hindi daw po dahil sa ang isang tao ay mamamahayag ay hindi na pa siya pwedeng patayin. Abay, napaka-estupido itong mayor ng Davao na ito, naging pangulo pa ninyo. Hindi po naman tayo palaaway. Pero hindi po tayo atras. Hantang atras dito'y. Dita Bisbisaya, uray no, inyate aramidon da, hantang agatras. Kung kunada, ta namuda ti magpaltog amukwar adda baro nga paltog ko. Bayaan po ninyo mag-Ilocano tayo ng konti. Ngayon,
Ano po itong ating pong pangalawang follow-up dito sa pronouncement ng isang Ilocanong presidente. Ang sabi niya, noong isang araw, hindi na importante yung impeachment. Ano po ang paninindigan natin? Bagamat Ilocano siya, Ilocano ko, bagamat ako po ay talagang anti-Duterte, hindi naman po tayo pro-Marcos. Ang akin po, pro-truth, pro-justice. Tayo po ay nakasalala, nakatuon sa katotohanan. Ang katotohanan, dapat pagbayaran yung mga malawakang pagnanakaw at panluloko ng mga Duterte. Ang pamilya na yan, napakalaking kriminal at lahat ng boboto, lahat ng susuporta sa mga kriminal na Duterte ay kriminal din at dapat ding kasuklaman ng kawalan demokrasya. Yan po ang ating pong paninindigan. Ngayon, kung sino man ang magtatanggol, sabihin, huwag nyo na impeach yan kasi maraming trabaho, maraming importanteng gagawin ng Kongreso, maraming gagawin ng Senado. Ang tawag ko po dyan ay mali, malaking kamalian yan. I'm sorry, Mr. President, you are in the wrong language. You're using a different language. In Latin, they call that non sequitur, argumentum non sequitur. It does not follow. Yan lang po ibig sabihin yan. Medyo nag-Latin po tayo ng konti. Ngayon, ano po ang mas importante? Mas importante ang katotohanan. Mas importante ang katarungan. Walang katarungan niyang hayagan, malawak ang pagpapatay. Ultimong presidente, sinasabing kaya ipapatay at meron na siya di umanong kinausap na killer. Anong klaseng public official yan? Nakikipag-usap sa killer? Ganyan ba ang ginawa ninyo kay Percy Lapid? Kaya po tayo humahanga dito kay Risa Hontiveros, kay Laila de Lima, at lalo tigit kay Sunny Trillanes. Ang akin pong pinagtatampo dito sa Quadcom, meron pong isang chairman dyan. Abay, sabi niya ba naman kay Trillanes, ang patriotic, ang dahilan. Bakit siya nakikipagkutsabahan, nagko-cooperate sa ICC? Katraidoran daw yan. Yan ay unpatriotic. Paano naging unpatriotic ang humanap ng katarungan, ang humanap ng tama sa batas? Kaya nga po, wala tayong asahan dito sa mga leaders natin. Nung binulgar ni Trillanes yung napakalaking pera ng mag-aamang Duterte dyan po sa Bank of PI sa Julia Vargas, mga kaibigan. Julia Vargas Street, dyan po sa Mandaluyong. Abay, meron nagsabi sa kanya, saan mo nakuha yung impormasyon mo? Alam po ninyo, sa media, hindi po tungkulin na sabi ng impormasyon, sapagkat sagrado po yan. Pero to si Trillanes, sa kanyang pagbibigay dito kay Congressman Paduano, sinabi niya ang kanyang source at ang kanya lamang kahilingan ay magpirma ng kapahintulutan si Duterte na busisiin ang kanyang bank account at mapatunayan kung meron nga siyang 2.7 billion pesos. Yan lamang po issue dyan. Pag yan po ay napatunayang hindi totoo, si Trillanes will be a political gunner for eternity. Wala na pong pag-asa sa politika yan. Pag napatunayan na siya nagsisinungaling, ang kaso hindi mapatunayan na siya nagsisinungaling sapagkat totoo na talagang magnanakaw ang mga Duterte. Magnanakaw na, kaya na natin patawarin yan sapagkat Pilipino tayo eh. Pilipino duwag. Pilipino ayaw lumaban. Pag siya'y ninanakawan, ganyan talaga politika.
mali. Pwedeng malinis ang politika. Hindi kinakailangan madumi ang politika. Ang madumi sa politika ay ang mga politikong madumi. Yung mga senador na pareho na Jingo Estrada, Bato de la Rosa, Bongo, Bong Revilla, at ilang pang mga senadores dyan na kumakampi pa. Kumakampi pa kay Duterte hanggang ngayon. Kaya nga po dito sa impeachment na ito, pakalatin po ninyo ito. Babantayan ng taong bayan ito impeachment. Ituloy ninyo, Quadcom. Ituloy ninyo, mga congressman. Huwag po kayong susunod kay Bongbong Marcos sa kanyang patutsadang. Huwag ninyong ituloy yan sapagkat para po bang takot na takot siya kay Sara Duterte. Hindi wag siya lumapit sapagkat nanununtok pala yan si Sara Duterte. Mag-aaral siya ng konting boxing naman. Konting ilag naman dito, konting ilag doon, konting duck. Kung talagang manununtok yan si Sara sapagkat pinakita niyang kayang-kayang suntukin ang sheriff habang siya ay mayor, abay, wag po natin ikakatakot yan. Ngayon, mga kaibigan, marami pong mga nagkokomento sa akin ang sabi, mag-ingat ka, Kawaldi. Mga traidor yan. Lalo yan, napahiya mo sila sa duelo. Traidorin ka yan. Alam po ninyo, matagal ko nang tinanggap ng kalaban kong mga Dabawenyo. Hindi po Pilipino yan, mga Dabawenyo. Special breed of people na kaya po nilang sikmurain na magkaroon ng Duterte silang alkalde, Duterte na congressman, Duterte na presidente. Special na tao po yung mga Dabawenyo. Hindi po mga Pilipino yan. I'm sorry. And I offer no apologies actually. Pero, matagal ko na pong tinanggap na yung mga Dabawenyo, yung pareho nitong Colonel Lito Patay na ito, na itinalaga dyan po sa may Precinct 6, malapit sa Batasan Hills. Abay, nung in-interview po siya ng Reuters. Yung Reuters ay foreign news agency po yan. At sila po ay may correspondent dito. In-interview po yan si Lito Patay. At pinagmamalaki niya na ang kanyang presinto ay marami nang napatay ng mga drug addict sa ngalan ng anti-drug war ni Duterte. Peking nga yan, drug war na yan eh. Kaya lang po patay ng patay ang mga yan, hindi dahil sa kanilang happy ay si Colonel Lito Patay, kundi sapagkat nung tinanong siya ng Reuters, ano bang special dito sa presinto ninyo, Colonel? Akala mo sabihin ng damuhong ito magaling pumatay, magaling lumaban sa mga bypass operation ang mga Dabawenyong pulis. Inutil. Hindi po mga bypass operation yan. Pinagpapatay, mga squatter dyan po sa may Payatas. Yung po bang mga nangangalakal ng basura para mabuhay, diyan dudumi po niyan. At maduming tignan, therefore, drug addict, therefore, dapat patayin. Taliwas po yan. Ngayon, sa mga nananakot po, sinasabing andito ang death squad ni Duterte dito sa Kamaynilaan, sa buong Pilipinas, kahit saan ka magpunta. Abay, pag tayo po'y tumiklop dyan, hindi na tayo Ilocano. Kung tayo po'y tumiklop dyan, hindi na tayo kawal ng demokrasya. Wala na po tayong karapatan na manguna. Ngayon, dito po sa Congress, malaking pag-asa na ma-impeach si Sara. Pero kung baga sa korte, ang Kongreso ay parang piskalya lamang. Ang tunay na judge ay Senado. Ngayon, ang gagawin po natin, babantayan natin itong Senado. Pareho po nung dumating si Duterte sa Senado, nagrally po kami sa labas. Nagrally rin ang mga, siyempre, pro-Duterte, malaking kanilang budget. Mas marami pa rin po kami. Sapagkat, ultimo mga Muslim ay nandun po, walang bayad. Ayan sa mga leadership nila, Dato Yasin Ibrahim,
Nagdatingan po, nagkita-kita kami riyan. Ngayon, pag nagkaroon po ng impeachment ang Congress, at ito ipapapanik dyan po sa Senado, babantayan po natin yung Senado. Ako po mangunguna. Kaya nga po, lahat po ng aking po mga subscriber ay sinasabihan kong samahan niyo ko sa petisyon na dapat ituloy ng Senado ang paglilinis ng ating pong mga corrupt officials sa pamamagitan po ng pag-impeach sa pinaka-corrupt na official, at yan po ay walang iba kundi si Sara Duterte. Ngayon mga kaibigan, salamat po doon sa mga bumibili pa rin ng libro. Salamat at nagko-komentaryo kayo mabuti. Salamat sa mga nagpapakalat po at ang ating pong subscriber malapit na pong maging 100,000. Yan po ay dahil po sa inyong suporta. Pag ibayuhin pa po ninyong pagpapakalat nito para sa ganun, malaman ng Senado, nako, ang dami pala nakikinig dyan kay Carbonell, ang dami pala subscriber, ang daming viewers. Babantayin daw tayo dito sa Senado. Totoo. At hindi po tayo mangingimi at hindi po tayo natatakot sa kanila. Ayaw ko pong gawin to, pero nais ko pong bigyan ng konting partida yan po mga nagplaplano sa akin. Hindi po ninyo kaya. Ako po'y Ilocano, ako po'y mandirigma, ako po'y kawal ng demokrasya. Nakahanda po ako. At sapagkat ako po'y nakahanda, pantay na laban po yan. Ang mga Dabawenyo, mahilig lamang yan sa ambus, patraidor na patayan. Hindi po tayo tatalikod, hindi po tayo magpapaambus. Tayo po ay maninindigan sapagkat sagrado ang kapakanan ng bawat mamamayan. Ako po si Waldy Carbonell. Papakita lamang po na tayo po ay nakahanda lumaban dito sa mga traidor na ito. Baka po may matapang harapan na lamang po tayo maglabanan. At harapan ko rin po kayong haharapin. Ako po ang Waldy Carbonell nagsasabing ibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.